Sa mapapansin nyo mga idol, pag hindi nakakonect, hindi siya nakailaw. So pag nakakonect sa battery, iilaw siya. Yes mga idol, kamusta kayo? Medyo matagal-tagal na nung huling nakapag-upload tayo, nakagawa tayo ng content. Pasensya na po, hindi consistent yung pag-upload ko, pero sinisikap natin mga idol na nakagawa pa rin ng mga video. So marami akong nakapending na video, hindi ko lang siya may upload kasi hindi pa na-edit. Pasensya na po sa mga nagpapa-shoutout, pasensya na. Bale, siguro minsanan ko na lang kayong shoutout. Sa ngayon, napaka-busy ko pa lang. Kasi nga napakadaming nagpapagawa ng mga bahay, steel truss, ganyan, mga gate. Syempre, inuuna ko yun kasi pang kusina, instant money, kailangan natin mag-survive sa pang-araw-araw. Pero sa ngayon, gagawa tayo ng charger. Bale, DIY muna tayo mga idol. Charger ng battery, 12 volts na charger ng battery natin. Gagawin natin siya gamit yung charger ng laptop. Dapat yung charger ng laptop nyo maaaring hindi na ginagamit or sira na yung laptop, ganyan, para at least pwede nyo na siyang putulin, pwede nyo nang putulin yung dulo nya. So ito mga idol, yung charger ng laptop ko dati, nasira na yung laptop, kaysa naman ibasura ko ito, mas bali sigurong gawin ko na lang siyang charger para mapakinabangan pa. Sa inyong lahat, maraming salamat kasi na-reach ko na rin yung 100 na revenue, $100. Salamat sa mga sumuporta, salamat sa mga nag-share ng video ko, nag-like, nag-comment. Sa mga nga pala, sa mga nagtatanong kung magkano yung ating aparato. Sa ngayon mga idol, wala pa akong available na aparato na binibenta kasi nga busy pa ako. So, minsan na lang siguro yung mga katanungan nyo, sasagutin natin yan lahat, pati yung mga pa-shoutout nyo. So, sa ngayon, mag-DIY muna tayo. So, sa mga bago pa lang or sa mga napadaan lang sa aking maliit na channel, baka pwede naman mga idol, pa-like, pa-share, pa-comment na rin, tapos subscribe, and please paki-follow yung Facebook page natin. Parehas lang po, Legendary din. Salamat! Mag-start tayo. Kailangan natin charger ng laptop. Kailangan natin mga idol is dapat yung output ng charger natin is 19 volts. Yan, at least 19 volts. Nasira na dati ito, bali ni-repair ko lang, naputol dito. Ayan, nakikita nyo, nilagyan ko lang ng tape. Pero at least gumagana pa rin ito. Kesa naman itapon, gawin natin pakinabang. Tapos, kailangan natin ng bumbilya. Nakuha ko lang ito sa motor, peanut bulb. 12 volts, 2 watts. Tapos, ang maganda niyan, magdadagdag tayo ng capacitor. Kasi nga, mga idol, 19 volts yung ating charger. Tapos, itong ating battery is 12 volts lang. So, maglalagay tayo ng capacitor. Ganitong capacitor. Para at least, pagpasok ng voltahe sa ating battery, pagpasok ng ganun, meron pang sasaluhin nitong capacitor bago siya pumunta sa ating battery. So hindi siya mapupersa, hindi mapupersa yung ating battery. Stable pa rin yung pasok ng karga niya. Sabagay dito sa capacitor, the more, the better. Sa ating capacitor pala mga idol, kung makikita nyo yung guhit na may white, yan. So yan yung negative. Ito yung negative. Ito sa part na to. Negative ito. Yung isa naman, matic na yun yung positive niya. So may polarity ito itong capacitor na ito. Ang ginawa ko lang dito mga idol, siniris ko lang. Yan. Lahat ng white, yan. Tatlong white na yan, tatlong capacitor, lahat ng white magkakasama yung isang wire. Lahat naman ng yung walang sign na negative, magkakasama lang din. Ito yung negative, ito yung positive. Mas madali itong sundan. Pwedeng isa lang, ganun. Pwedeng marami. Gaya nga anong sinabi ko, mas marami, mas maganda. Ang kailangan natin, ng bumbilya, charger ng laptop,
at least 19 volts output, capacitor, ito, tape, yung pangipit, clamp. Dito sa ating output, always na yung gitna, mga idol, yung gitna, yun yung positive niya. Lahat ng na-encounter ko na charger, yung gitna, yun yung positive. Yung sa pinakagitna, yung core niya. Tapos yung bumabalot dito sa labas niya, ito yung negative. So, mangyayari niyan, ito, connect natin dito sa positive. Tapos itong negative, diretso na itong negative. So ulit mga idol, yung may white, yun ang negative. So itong negative na ito, diretso sa negative ng charger ng laptop. Tapos yung kabila naman, dito sa dulo ng isang paa ng ating bumbilya. Dito naman mga idol, sa ating bumbilya, kahit baliktad dyan, walang problema dyan. Kahit magkabalik, kahit ito, dali mo dito, okay lang. Paglabas niya, positive pa rin. Tapos ang mangyayari dito, ito na yung magsisilbing pinaka indicator niya, light indicator. So ito mga idol, diretso na ito sa ating battery. So ito yung positive, ito yung negative. Lagyan muna natin ng clamp para maganda siya, para mas maganda yung pag-testing natin. So mag color coding muna tayo mga idol, yung red, yung positive. So dito. Yung black sa negative dito. So ito, pwede natin tong testingin. So saksak lang natin. Yan. Negative, negative, positive, positive. So yan. Umilaw siya. So ito na rin yung parang ito na yung pinaka light indicator niya na makikita mo dito kung may pumapasok na charge sa ating battery o kaya voltahe. Testing natin sa ating 12 volts na ilaw. So positive. So ito yung negative, yung green. So ito yung positive. Then negative. Yun. Okay. Kung naka-standby lang siya at wala siyang kinakargahan, hindi siya iilaw. Hindi iilaw yung ating light indicator. So ito mga idol, kasi 19 volts lang siya, 12 volts lang yung binibigay niya. Pwede natin siyang hawakan. Ang kagandahan nito, meron siyang stopper ito. Parang kumbaga resistor niya. Ito. Pagpasok nung karga sa ating battery, hindi kaagad papasok doon. Dito muna siya, itatrap niya muna dito. Gagawin niyang 12 volts bago siya pumasok dito. Yan. So obserbahan natin. Like for example, ito yung ating charger. Laptop charger 220
volts na input. Ito naman na ngayon yung output niya na 19 volts. So may polarity na siya, meron na siyang positive saka negative. So DC na siya. DC dito AC. Ito na yung positive, ito na yung negative. Say for example ganyan. So ating positive, so kukuha lang tayo, magbabypass lang tayo dito. Bumbilya. Yan. Tapos right for example, ito na yung ating capacitor. Yan. So ito yung negative, ito naman yung positive. So itong isang paalang ng ilaw, mga idol, diretso lang siya sa positive. Ito namang isang paa ng negative, dire-diretso na siya sa negative ng ating capacitor. So ito yung capacitor. Right, for example, ito naman yung ating battery, 12 volts. Ito yung negative, ito yung positive. Halimbawa Motolite, Motolite baka naman. Itong positive natin, dire-diretso na siya sa positive ng ating battery. Tapos ito namang negative ng capacitor, diretso din siya sa ating negative ng ating battery. Yan. Sa case na yan, magcha-charge na yan mga idol. So mangyayari, itong ilaw na ito, itong ilaw na ito, siya na rin yung magiging light indicator niya kung nagkakarga ba siya o hindi. Yan. Pwede nyong i-screenshot. Ang maganda nito mga idol, itong capacitor na ito, bago pumasok yung karga sa ating battery, itatrap muna ni capacitor. At least hindi na siya 19 volts na diretsong papasok dito. So maganda yan mga idol, mas maraming capacitor, ito, mas marami, mas maganda. Mas mabilis magkarga pag mas marami. Pag onte, okay lang, pag isa lang, okay lang. Sabagay, okay lang din naman yan kahit walang capacitor. Pero mas safe yung battery natin kung mayroon siyang capacitor. Gets? So mapapansin nyo mga idol, pag hindi nakakonect, hindi siya nakailaw. So pag nakakonect sa battery, iilaw siya. So sa last na test,